hindi ako kaaya-aya, madami akong ginagawang mali. Gusto pa rin ba ng Diyos? Knowing na hindi nag-e-exist ang relationship between God and sin. Well, yes. Gusto actually ng Panginoon. Actually, having a deep relationship with God is at the core of the Christian faith. Pansinin po natin, paano nagpapakilala ang Diyos sa Biblia? O paano niya pinapakilala ang kanyang sarili? Pagsimula tayo sa God ng Old Testament, kahit dun sa Old Testament, pinapakilala niya ang sarili niya as God the Father. Diyos Ama. Hindi lang God as gumawa ng buong universe, hindi lang Diyos na may-ari ng lahat, kung hindi Diyos na Ama. Sabi nga po sa 2 Corinthians 6:16 to 18, tingnan po natin 17 to 18, na therefore go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing, then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Magiging ama ako sa inyo. Morally obligated po ba ang Diyos na gawin itong step na to na maging ama sa atin at tayo ay tanggapin niya bilang mga anak? Hindi ba't po tayo po ay nilikha lamang niya? Mga alipin. Pwede namang magpakilala po siya bilang boss. And tayo ay kanyang mga manggagawa. Hindi naman po yun magiging off sa kanya. Dahil siya naman po ang may-ari ng lahat. But instead, God invites us to be sons and daughters. God presents Himself as Father. And ang nakakatuwa po nito, hindi lamang pong isang aspect ng Trinity ang nag-i-invite sa atin sa relationship. Dito, ganun pa rin po, God still invites us na adoption as sons, and kahit naman po si Jesus calls us friends. Ang Diyos ng langit ang lupa, ang langit at lupa, ang Diyos na gumawa ng lahat ng to, binibigyan tayo ng opportunity na maging kanyang mga kaibigan. Ini-invite tayo again, hindi bilang mga alipin at manggagawa, kung hindi bilang kaibigan. And ito po ay galing sa Common English Bible, itong John 14:16-17, na kahit ang Holy Spirit nagpapakilala as bilang companion, kasama, kaibigan, or sa colloquial term natin, tropa. So, ipinapadala ng Diyos Ama ang kanyang banal na spirito upang ating maging mga kasama-kasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So makikita po natin na God in all three persons invites us into a close relationship with Him. Using yung mga terms na ginagamit niya para ipakilala ang sarili niya, defines din kung ano yung gusto niyang klaseng relationship with us. And that is having a deep and intimate relationship. Importante ba yan, kapatid? Okay, napatunayan natin na gusto ng Diyos. Pero kailangan ba talaga na close kami sa Diyos para tayo ay magawa kung ano man yung hinihingi niya sa atin bilang mga Kristiyano? John 17:3 says, "This is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila, ikaw na totoong Panginoon, at si Jesucristo na iyong pinadala. Ang buhay po kasi na walang hanggan is hindi lamang po ito nagpa-pertain dun sa haba ng buhay na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mananampalataya. Hindi lamang po ito yung buhay na magkakaroon tayo na
after nung judgment is mabubuhay tayo habang buhay kasama ang Diyos. Eternal life is yung abundance o yung overflowing quality na meron yung buhay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. And ang nakakatawa po nun is hindi natin kailangang intayin na tayo ay sumakabilang buhay at buhayang magmuli para maranasan yung buhay na walang hanggan. Kaya po nating maranasan yon ngayon. And paano daw po natin yun mararanasan? It is in knowing, yung pagkakakilala ng malalim sa Panginoon. And kung titingnan po natin sa Greek, yung word na ginamit doon, yung to know you, O God, connotates din po itong iba't ibang meaning na ito doon sa ginos ko. So, to know, yes, para malaman natin kung sino ang Diyos. And that is good kasi doon po sa ating Biblia, nagpapakilala kung sino ang Diyos and how He wants us to worship Him. That is good. Maintindihan, so hindi lang po malaman, hindi lang so pagka tinatanong na tayo ng ating mga anak, mga kaibigan, na ano ba yung pinapaniwalaan mong Diyos? Or sino ba yung pinapaniwalaan mong Diyos? Hindi lang natin basta ipapasa yung responsibility na, sige, kausapin mo si pastor. O kaya, kausapin mo yung DJ leader ko, mas ma-explain niya sa'yo. But rather, in learning, tayo din mismo, natututunan natin sino yung Diyos, tayo din mismo, kaya nating i-explain, tayo din mismo, kaya nating ngayon na i-share sa ibang tao, sino ba yung Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? To be familiar with, and in a scale of 1 to 10, personal, hindi nyo naman po kailangang ilakas yung tanong. Sagot pala. In a scale of 1 to 10, 10 being highest, gaano nyo po sasabihin na familiar kayo sa Panginoon? Or gaano kayo ka-close sa Panginoon? 10, super close. 1, beginning pa lang ng journey. Gaano po kataas yung points na ibibigay nyo sa sarili nyo kung closeness sa Lord ang pinag-uusapan? Si David po, sa Bible, kaya siya natawag din na yung after God's own heart. Sa kanya ko nabasa yung isa sa pinaka magagandang professions of love para sa Panginoon. Sa Psalm 27, sinasabi niya na, one thing I have asked of the Lord, to be able to behold Him in His perfections and to spend all my days in His temple. Isa lang ang hinihingi ni David sa Panginoon. And ito po yung time na hinahabol siya sa wilderness. Ilang taon na hinahabol siya ni Saul sa wilderness kasi ayaw i-give up ni Saul yung pagiging hari. So kung sino-sino yung tumutugi sa kanya, natutulog siya sa kuweba, siya na tinawag ng Panginoon para maging hari. And na-recognize na rin naman ng Israel na siya yung susunod na hari. Pero still, patago-tago siya sa kung saan-saan kasi meron siyang threat sa buhay. And still, ang sinabi pa rin niya, isa lang ang hinihingi ko sa Panginoon. Na patuloy kong makita ang Diyos sa lahat ng kanyang kagandahan. Tayo po ba? Sa lahat po ba ng moments ng buhay natin, pag tinanong tayo ng Panginoon, anong gusto mo? Knowing yung omnipotence ng Panginoon, ano po ba yung isasagot natin sa Kanya? Would it come from our heart's desire? From our worldly desire na nakikristyanize natin? Or would we say directly, Panginoon, gusto lang kitang makasama buong buhay ko? Can we echo the words in Psalm 23 na nagsasabi, You are my shepherd.
you are enough. And yun yung familiarity that would lead us to greater dependence on God. Kasi kung tutuusin naman natin, we are familiar with the omnipotence of God. Alam natin kung gaano kawalang limit yung kapangyarihan niya. Kaya niyang gawin lahat. Alam natin na alam niya lahat. From everlasting to everlasting. Alam niya kung ano yung pinakamakakabuti sa atin. And alam natin na never once in our lives naghangad ng masama ang Panginoon para sa atin. So bakit minsan hirap pa rin tayo na magtiwala sa Panginoon? Mamaya matatakal natin yun, yung exact na tanong na yun. Pero for now, it is to understand, to acknowledge or agree with, and then meron din connotations nung sa intimacy ng mag-asawa. So, ginagamit din yung word na kinose ko. And yun din naman yung gustong i-imply nung word na yun. Eternal life is being so close with God. Hindi lang yung nearness, hindi lamang dahil perfect attendance tayo sa church and sa lahat ng church activities, dahil tayo yung pinakamadaming nadi-disciple, or tayo yung pinakamadaming na-share ng gospel per week. Closeness with God, hindi lang doon sa amount ng tasks and Christian activities na ginagawa natin. But kahit doon sa small moments of time natin, gusto natin na kay God i-spend yung moments na yun. Through deep prayer, through study of His Word, na nag-e-enjoy tayo na kasama natin si Lord. Because it is in the trusting, not just in the knowing, that we can have peace in God's will. Bakit ba tayo hindi payapa sa kagustuhan ng ating Panginoon? Meron dalawa. Una, kasalanan. Hindi tayo payapa sa kanyang plano kasi alam natin meron tayong mga bagay na kailangang i-give up. Meron mga bagay sa buhay natin, mga desires na sinasabi ng Panginoon, hindi yan karapat-dapat sa akin. Pero dahil yun yung natutunan nating mga coping mechanism or defense mechanism sa mga buhay natin, sinasabi natin, Lord, ayokong mag-struggle ulit. Ayokong pakawalan itong mga bagay na to na nagpoprotekta sa akin. Kasi naranasan ko na yung mga wala sa bagay na ito and mahirap mabuhay. Pero sinasabi ni Lord na hindi yan nararapat sa aking kaharian. Yet still, hindi natin mabitaw-bitawan. And so we can't have peace in God's will kasi sinasabi na ni Lord sa atin, poprotektahan kita sa paraan ko. Bibigyan kita ng kasapatan, ng kapayapaan sa paraan ko. Pero yun din sinasabi natin kay Lord, Lord, hindi mas effective yung paraan ko. So hindi tayo ngayon magkaroon ng peace. So yun yung una, kasalanan. Pangalawa is yung ating sariling insistence. Alam natin, minsan, ramdam natin yung calling ng Panginoon sa atin. Pero sinasabi din natin na, Lord, ayokong maging full-time missionary. Pwede bang ganito na lang? Mas gusto kong maging, ito kasi yung pangarap ko para sa sarili ko, ito yung pangarap ng parents ko para sa akin. Kaya naman kitang pagsilbihan kahit na hindi ako pumunta sa ganito or kahit hindi ako sumunod sa pinapagawa mo sa akin. Isoserve na lang kita sa gantong paraan. Quits lang naman yun, di ba? Parehas lang naman yun kasi nagsoserve pa rin ako sa'yo. It's not. Kasi meron time sa buhay ko na kahit ako, inisip ko, kahit anong ministry, basta ministry, okay lang kay Lord.
inisip ko, basta as long as sa Christian organization ako nagwo-work with, quits lang. Kasi parehas na Diyos naman yung pinagsisilbihan ko. So, tinry ko. Lipat ako sa isang Christian organization. And nung nandun na, ayun, doon ko na-realize, iba pala talaga kapag ka may specific kang calling sa Panginoon. So, I praise God na kasi hindi naman naging mahirap, nakapag-leave ako doon sa Christian organization na yon, and then I'm now back in working with the church. And I tell you mga kapatid, kahit na kadalasan nahihirapan pa rin ako kasi meron akong post-cancer na mga nadala pa. So, cancer-free na ako, huwag kayong mag-alala. Pero still yung dahil doon sa irradiation, hindi ako nagpapawis doon sa ibang parte ng katawan. So kapag mainit yung environment, medyo mahirap kumilos. But still, walang mas joyful na lugar sa mundo kaysa doon sa lugar na nararanasan mong kumikilos ang Panginoon. Na nakakatuwa kasi sumasama ako doon sa mga ganong klaseng activity kasi thinking na I could help out, na pwedeng meron akong itulong, and yet still, doon sa mga moment na yun, mas nakikita ko na kung gaano ako kawalang, na pwede kong mawala doon sa situation na yun, and still, God would make that moment perfect. God would still hit all His goals. God would still hit all His metrics. Technically, wala naman talaga akong ambag doon. Yun lang talagang willingness kong magpunta doon. And makita ko kung gaano kumikilos ang Panginoon. Kadalasan, ako yung mas umuuwi na nagpe-praise kay Lord. And that ay dahil natutunan kong mag-trust. To sa will ng Panginoon, knowing, alam ko, na yung Diyos ng lahat ng to, na yung infinite na Diyos, na gumagawa para sa kanyang kagustuhan, ay hindi kinakalimutan kahit sino sa atin. Sa pag-execute niya ng kanyang sovereign will for the whole universe, wala siyang kinakalimutan na isa sa atin, wala siyang iniisang tabi sa atin. Na doon sa kanyang plano kasama yung ating collective na good. And so, trusting that, go lang. I've learned to give God yung trust na I owe Him. Kasi when I learn na itong lahat ng bagay na ito ay kaya ng Diyos. Nandun yung will na kaya nga doon sa verse, diba? Or doon sa favorite kong version ng verses, and the peace of God that transcends common sense will be with you. And para sa inyo na nag-go out in ministries, alam nyo kung gaano ka totoo yung verse na yon. Na minsan, hindi sapat yung actual na funds, pero pag nandun na, wow, praise God. Minsan, nandun sa mismong community yun, manggagaling yung manpower. Wow, praise God. Yung kasapatan ng Diyos to sa kanyang mga gawain is the same kasapatan ng Panginoon para sa bawat isa sa ating mga personal lives. So kaya nga, kapag kilala natin yung Diyos, when we draw near to Him, when we have a relationship with God that we know Him, we know His will, na hindi lang sinabi natin na ang Diyos ay mabait. Hindi naman ibig sabihin na ang Diyos ay mabait ay wala nang magkakasakit na tao sa mundo, wala nang mamamatay, wala nang masasaktan. Because still evil is in this world. And kaya nga tayo, bawat isa sa atin na kanyang mga anak, ang tinatawag niya para maging mga image bearer, tagapagdala ng kanyang imahe, na tayo ang maging sagot dito sa mundong to na sobrang dilim. Tayo yung kanyang maging mga tagapagdala ng liwanag at pag-ibig, dalhin doon sa mga tao na nangangailangan talaga no. And malaman natin na in doing so, doon din manggagaling
yung ating mga sariling kapayapaan. Doon din natin makikita kung gaano, ganito rin pala ang ginagawa. Ganito rin pala ang offer ng Diyos sa akin. So number 2, it would lead us to enjoy the process of bearing fruit both in our spiritual lives and in our ministries. Ako po ay hindi natural born Christian. Ako po ay 2011 na baptize. So, lumaki po ako na hindi ito yung first faith. And I've gone through heartbreaks, hindi lang sa relationships. So, dahil super mas mataba pa ako nung high school. So, I got bullied, and then year 2008, namatay yung daddy ko dahil sa stroke. Ayun, kaya po pala doon sa picture kanina, wala yung daddy. Kasi year 2000, nagka-stroke siya. Year 2008, January, namatay siya. Year 2008, February, na-diagnose ako ng stage 3 cancer. So, at that time, hindi pa ako Christian. So, galit lang ako kay Lord. And dumaan ako dun sa process na yon na nagdo-donate. And still, ang sinasabi ko, Lord, hindi naman ikaw ang mabait. Ang mabait yung mga nagdo-donate. Kasi ang pinagpe-pray ko sa'yo, pagalingin mo yung daddy ko, pero kinuha mo lang din siya after ilang years. Year 2009, nag-share sa akin yung kaibigan ko since high school na nagpapastor doon sa church namin. So, shinare niya yung gospel and na-explain niya sa akin yung how the love of God doesn't mean yung pain-free na life. And doon nagsimula yung journey ko ng pagkilala sa Panginoon. And super recently lang ako confident na magsabi na God truly loves me. Ngayon ko palang naiintindihan na kahit pala ganun yung mga dinaanan ko, God loves me. Dahil dinala niya ako sa point na to kung saan nakikita ko every part of that is by design. And ngayon, syempre gusto ko pa rin malaman sa Kanya. Bakit yun yung, ano ba talaga yung naging plan niya, pero, ano na lang yun, parang, it doesn't matter as much as the fact that I know God loves me. And I can trust na mahal niya ako kahit na may mga prayer request ako na hindi yes ang sagot niya. Pero it's fine. Kasi kahit naman si Jesus, hindi naman lahat ng prayer request niya is yes yung naging sagot ni Lord. Diba? Pero now that I know na God's will is indeed good, perfect, and pleasing kasi naranasan ko. Kaya kong pagkatiwalaan ngayon yung process na ginagawa ni God. So that, mag-move tayo sa second part ng message, which is to enjoy the process of bearing fruit. John 15:1-8, ito po yung time na malapit ng dakpin si Jesus. So, ito po yung mga moments na ibinibili niya na rin sa mga apostles, mga moments of import. Diba? Tayo din naman po. Kung alam natin na we have less than a week to live. Diba? Ibibili na rin po natin kung ano yung mga mahahalaga. And isa po ito sa kanyang mga sinabi sa kanyang mga alagad. Una po is para ma-recognize natin kung paano ginagamit ni Jesus yung metaphor on the vine. So, John 15:1, sinasabi niya, I am the true vine, my Father is the vine dresser. And then, sa verse 5, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Abide, or dun sa ibang versions ng Bible,
sinasabi dito is remain. Sila na nananatili sa akin. So, God the Father is the gardener, Jesus is the main vine, we as His followers are the branches. So, kung makikita po natin dun sa... May laser pointer ba to? Sorry. That's fine. Saan? Itong red. Okay, thank you po. So, ito po yung, yung main vine, kung saan makikita natin, ayun, so by sanga, doon nagko-connect yung mga branch, and yung mga branch yung nagbe-bear nung grapes. So, kung ito po, yung picture natin, imagine niyo na lang na si God yung nagtetend ng lahat ng yan. Kasi lahat din naman po ng mga vines is nakakabit pa rin dito sa mga sanga na to. So, kailangan pa rin po niya ng dilig, kailangan po niya ng fertilizer and all that stuff. So, God is the one that prepares the whole vineyard. And then yung main vine ay si Jesus. So, tama nga naman na kung hindi tayo mananatili dun sa sanga, hindi tayo makakapamunga ng maayos. So, yun po yung metaphor na ginagamit. So, pruning. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken for you. Meron po ba tayo sa moments ng buhay natin na sasabihin naman natin, hindi naman kasalanan, pero pinapapalitan ni God sa atin? Or ina-address pa rin niya sa ating mga buhay? Meron po akong negative na trait na dinil ng Panginoon sa akin with this past few months. Meron akong trait na hindi ko ibibigay yung best ko kung tingin ko hindi naman kailangan. Na parang, kung kung pwede na naman ng 75%, edi 75% lang, yun na yun. Kasi, pasado na rin naman eh. Nagawa ko naman yung kailangan kong gawin. So, hindi ko na kailangang ibigay yung 25%, ipapahinga ko na lang yun. But, these past few months, God dealt with it. So, I praise God na gumagamit siya ng mga tao to do that. Mahirap, yes. Nakakasakit ng pride, nakakasakit ng ego. Pero, if we recognize na mas makaka-better naman talaga, mas para kay Lord naman talaga, edi yung pruning is kahit na masakit, we will go through with it. Kahit na mahirap, we will go through with it kasi alam natin na ang end goal ni Lord ay mas gawin tayong mas matitibay na sanga para yung bunga natin ay mas lumago or mas maging healthy. Kaya nga pwede nating sabihin na not every painful experience is a punishment or a sign that God is displeased with us. Kasi minsan kahit sa mga Kristiyano, meron tayong maling thinking na kapag may masamang nangyari sa tao na, ayan, ang kulit mo kasi ayan, ayaw mo kasing magsisi Pero hindi naman lahat ng negative na mga nangyayari sa buhay natin is punishment. Minsan, meron lang talagang mga kinokorek si Lord sa atin para tayo ay mas maging healthy na mga worker sa kanyang vineyard. Kung dati hindi tayo masayahing tao kasi kung ano-anong nadadanasan nating masasamang bagay. So maybe now, kahit na hindi ingrained sa atin na maging masayahin, kahit na hindi naman tayo always 100% happy 100% of the time, kailangan pa rin nating ngumiti para sa mga tao na unang papasok sa LWCC. Diba? Welcoming face, minsan mas effective pa kaysa years of ministry. Hindi natin alam kung ano yung kayang ibigay nung first na impression na yun doon sa tao na, oh, welcoming naman doon sa lugar na yun. Pero still, hindi lahat ng pruning ay madali. So, I thank God for each and every one of you na nag-undergo ng pruning and undergoing it faithfully as if for the Lord. Na recognize natin na kailangan talaga ito. And we go through with it. So, sa mga small groups na nag-handle yung ng mga accountability groups or discipleship groups, kung ano man po yung term nyo for that,
Thank you po sa inyong ministry. And here, abiding in Jesus or remaining in Jesus. Sa Tagalog, sa verse 4, sabi niya, dapat lagi kayong nakakonect sa akin. Nakakonect din naman ako sa inyo. Hindi magkakabunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat connected siya sa mismong puno. Ganon din kayo, hindi kayo magkakabunga unless connected kayo sa akin. So, dito po papasok yung sinasabi natin na intimacy. Knowing Jesus and being known by Him. Dahil kung hindi po tayo nananatili mismo sa ating Panginoon, then pwede nating sabihin na, pwedeng example kasi na kung kunyari nag-share ng gospel, hindi naman na automatic, okay, ang sinasabi ng verse is, sa success in ministry. Kasi pwede tayong maging successful sa ministry standards. Kunyari, sinabi natin na mag-share ng gospel sa 10 tao. So, okay, nabanggit mo yung gospel track doon sa tao, nakapag-share ka nga sa 10 tao, but still, it could have been done dahil takot ka sa DJ leader mo, or dahil gusto mo magpasikat kay pastor. Or pwedeng evangeligaw, di ba? Na, ang kukit ng mga yun So nakasampu ka agad, bilis mo. Di ba? Pero still, is it glorifying to God? Kung yun lang ang target mo dahil na cute itong mga taong ito, kaya mo sila sharean para parang first step or initiative. It's not. Di ba? Kasi ang totoong success in ministry ay hindi lamang yung ma-hit natin yung goals and yung metrics ng church, but it is also in increase in Christ likeness. Sinasabi ng Panginoon na sa lahat ng tumatanggap sa Kanya, we are all predestined to be like Christ. Lahat tayo ay pinagnanaisan ng Panginoon na maging kasing anyo ng Kanyang anak na si Kristo. And hindi lamang sa ministry actions, kundi also dun sa motivations ng Kanyang puso, ng Kanyang desires. And Jesus' desire is always to glorify God, the Father in heaven. So tayo, kung hindi tayo mananatili sa Panginoon, kung saan-saan tayo kukuha ng mga motivations natin in doing ministry, kung saan-saan natin ibe-base yung ating pag-attend ng church, yung ating pag-attend ng mga ibang activities, it wouldn't bring us fruit. True fruit in God comes only from being intimate with God. Yung ating ministry ay pag-aapaw. Pag-apaw lamang ng ating pag-ibig sa Panginoon. Na sobrang mahal natin kay Lord, na wala nang paglagyan doon sa loob ng mga puso natin. Gusto nating i-share sa ibang tao. Gusto nating kumilos para itong mga tao sa paligid natin makakilala din yung Diyos na sobrang umiibig at nagiging mabuti sa atin. And kung tayo ay mananatili daw sa Panginoon at ang Kanyang mga salita ay mananatili sa atin, ask whatever we wish and it will be done for you. Now, hindi ibig sabihin ito is only prayers or only wishes na, pag close daw tayo kay Lord, sabi nung nag-preach nung Sunday, ibibigay daw sa atin lahat ng gusto natin. Hindi po. So may context pa yan. By this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So if we remain in Jesus, if we cultivate
yung closeness sa Kanya, yung ating pagkakakilala sa Panginoon, and yung two-way relationship ng prayer. Then, our prayers that aligns with God's will be answered with a resounding yes. Yung mga prayers natin na nag-a-agree doon sa will ng Panginoon, it will be answered with a resounding yes. So as a church, if you pray na, Panginoon, ibigay niyo po sa amin itong community na to, na lahat ng tao dito sa phase 2, makakilala sa inyo through our ministry, Lord. Does that agree with the will of God? Yes, dahil sinasabi niya, gusto niya lahat ng tao sa mundo makakilala sa Kanya. Then it will be. Kasi if we remain in Jesus, we also glorify God. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit. And how can you bear much fruit? Sabi kanina doon sa verses, if we abide in God, if we remain in Jesus. And then we would be able to also produce disciples of God. Paano ba't natin makukultivate ang intimacy sa Panginoon? Hard work and through these things. Kayo po ba, kaya niyong sabihin na 10 out of 10, super enjoyable sa inyo yung pagbabasa ng Bible? Sa mga nagsabi ng yes, praise God. Ako hirap. Dahil sa dami ng mga exciting things na natutunan ko, anime, manga, video games, minsan ang hirap sa akin na unahin, na magbasa ng salita ng Panginoon, lalo na kung tapos na yung devotion time ko. Minsan sinasabi ko, okay na yan. Nakapag 1 hour reading na ako, okay na yun. Bukas na ulit. But through intimacy, through closeness with God, is hindi lamang dun sa 1 hour na dinedevote natin kay God every day. It goes so much more than that, na nag-e-enjoy tayo talaga na magbasa ng Kanyang salita. Nag-e-enjoy talaga tayo na matutunan. Ano bang ginawa ni Jesus dito sa chapter na ito ng Bible? Ano bang sinasabi nito sa atin bilang Kanyang mga anak na nandito sa panahon natin ngayon? How can we apply itong mga tinuturo ni Pablo? Kasi alam ko na ito ay nakalulugod sa Panginoon. It's hard work. Pero enjoyable man or hindi sa atin, I pray na we devote ourselves in the reading of the Bible, that we devote ourselves in prayer. Hindi lang yung prayer na, Lord, pahingi nito, Lord, kailangan ko niyan. Sa parents, kayo po ba, masaya po ba kayo kung yung anak nyo kakausapin na kayo, tayo, kailangan ko nito. Tapos hindi na kayo papansinin the rest of the day. Lalapit lang ulit sa inyo, kailangan ko nito. Tapos again, bukas na ulit pag may kailangan na siya ulit. Masaya po bang relationship yun sa bahay? Malamang hindi. And ganoon din naman po kay Lord. Na kung lumalapit lang tayo kay Lord tuwing may kailangan tayo, then it's not much of a relationship. Kaya kailangan din po nating i-cultivate yung communication sa Kanya. Kahit na alam naman natin na alam niya na lahat ng bagay, hindi naman niya kailangan ng everyday report. Pero yung masaya tayo na, Lord God, good evening. Thank you po sa araw na ito. Nakauwi ako ng bahay, makakapagpahinga na ako. Thank you po, masarap yung dinner. Thank you po sa lahat ng mga bagay na dinudulot niya sa buhay ko. Communication. And we praise God na nandito tayo sa panahon ngayon. We have so many theologically correct na Christian songs na pwede nating pagpilian. Ako, favorite ko yung, sa ngayon, gustong-gusto ko yung So Will I na kanta. It just helps me get in the mood na mas ma-enjoy kung ano man yung aking chosen intimacy cultivation for God at the moment.
And then also in involving activities in the church, ayan, para sa mga extrovert. Have friends to do group Bible studies with. Ayan. Para do sa mga tao na opposite ko, medyo introvert kasi ko, so mas masaya ako ng solo na yung time ko kay Lord. Pero do sa mga tao na mas enjoyable sa kanila na maging close kay Lord kasama yung ibang tao, those two are para sa inyo. And then, listening to video devotions. Ayan. Hanap lang kayo ng mga safe. Kasi hindi naman lahat ng video devotions ay tama. So, consult nyo lang din si Pastor Zorel kung tama ba yung yung theology nung theologian na gusto nyo pakinggan. And then, go. Enjoy. Because we, as Christians, must cultivate our intimacy with God so that we can have peace that God's will is indeed good, perfect, and pleasing, leading us to enjoy the process of bearing fruit in our own spiritual lives and in our ministries. Because as we depend on God, hindi lang naman natin kailangan na, sabi kasi ni Pastor, ganito, naniniwala ako kay Pastor Zorel na tama yung sinabi niya na ganito si Lord. But rather, I hope na sa pag-cultivate natin ng pagkakakilala natin sa Panginoon, sometime soon, kaya nating sabihin na, yes, magpo-provide ang Panginoon kasi nagtitiwala ako. Kasi ganito na yung ginawa niya para sa akin. Kasi pinagtagumpay niya na ako sa ang dami-daming bagay. Mga moments na ako mismong naglagay sa sarili ko sa peligro, pero still siya pa rin yung kumilos, leading sa katapusan ng araw, I can still glorify Him as the good God na hindi nagkukulang kailanman. Thank you po, and God bless po sa inyo lahat. As we end ito pong ating service, in line with our topic for today, cultivating intimacy with God. At hindi po tayo magkaroon ng personal time with Jesus. Habang nakaupo po kayo dyan, usapin po natin ang Panginoon. Sabihin po natin sa Kanya yung ating pong frustrations. Sabihin po natin sa Kanya yung ating mga desires. Sabihin po natin sa Kanya yung mga pinoproblema po natin. And being intimate with someone is being able to freely express kung ano po yung nararamdaman natin. And it starts, sabi nga po kanina, with spending time with the Lord. So bago po tayo umawit, let us pray and call unto our God, our Father in heaven.
ko. Nagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ay di pababayaan, sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo mananatili sa'yo, tinig sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, hilig masumpungan ka sa dakong lihim. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Let us worship God. Panginoon, ang ngalan mo, Jesus, ay kalinga sandigan ko. Di magbabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa'yo lamang ang pag-asa, kaligtasan, matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa'yo, lilim sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay dahil sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay dahil sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Minsan pa! Ang papuri ko ay dahil sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, lilim sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord.
Ngayong araw pong ito, nais po namin, O Diyos, na magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo po, tulungan mo po kami na sa araw-araw po na aming pamumuhay ay mag-take po kami ng step to cultivate a relationship with you. Not just a relationship, Panginoon, but an authentic and deep relationship with you. Lord, nais po naming marinig ng maliwanag yung boses mo. Nais po naming makita yung plano mo sa amin pong mga buhay. Kaya naman po sa araw na ito, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga buhay. Ibinibigay po namin sa inyo ito. Maghari ka nawa sa amin. At ikaw ang madakila, Panginoon. Maging resulta po nitong deep relationship, Panginoon, with you, ay yung mga tao po makakilala po sa inyo. Yung mga taong nakapaligid po sa amin. Gamitin mo po ang aming buhay bilang ilaw at asin sa buhay po ng ibang tao. Salamat, dakilang Diyos. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.